Kumusta ang buhay, Rochelle? Sige naman po. Ha? Gusto ko pong mag-aral pero lubog lang po kami sa utang. Gusto ko po na gumaling pa ako para makatulong po sa mga magulang ko. Dahil sa akin, lubog na po kami sa utang. Ano bang trabaho ng mama at papa mo before? Si Papa po Bakit mo nasabi parang nagtatampo ka kay God? Kasi itong anak ko, 3 taon na rin po ang sakit. 3 taon na yung sakit niya. Parang sabi ko, parang sobra naman. Napakahirap na po ng buhay namin. Wala naman akong naharagabihan ng tao. Ang gawain ko lang po, magsanggot. Gumawa ng tuba, minsan 2 galaw sa isang araw. Pang sustento po ng isang. Ano bang gusto nyong ihilingin kay Daddy Frankie? Sana po, mapagamot ang anak ko. Paano yan tayo? Hindi po ako doktor. Anong pwede kong gawin? Anong gagawin ng doktor dyan? Bakit hindi niya ibigay? Siguro pag-aaralan niya kasi siyempre nagtataka rin siya, 2 magpres. Sabi niya sa 1 milyon, sa 1 milyon katao, Isa lang meron. meron po. Hindi raw po nila kaya. Hindi kaya sa Hospital nila. ng Sa amin ang operasyon dahil Leyte. opo, dahil 2 po ang matris, yung isa po barado, tapos po isa lang po ang kidney. Kumusta ang buhay, Rochelle? Sige naman po. Ha? Okay. Bali, Daddy Frankie, kararating lang namin dito nung 11 po ng gabi. Galing po kami sa Leyte. Saan kayo galing? Leyte po. Leyte. Opo. Sa Barangay Bukidharo, Leyte. Malayo pa po sa Tacloban. Nangyari po 3 taon na po. Pabalik-balik kami sa ospital sa Leyte, sa Tacloban. Ngayon po, wala na talaga kami ibang mapuntahan dahil halos naibinta ko na po lahat ng mga pwede ibinta para sa anak ko. Opo. Yung last po na sabi po ng doktor ng last na nakumpay na dito po lahat ng mga report. Hindi raw po nila kaya. Hindi kaya sa Hospital nila. ng Sa amin ang operasyon dahil Leyte. opo, dahil 2 po ang matris, yung isa po barado, tapos po isa lang po ang kidney. Okay. So, matanong ko lang tayo, pangalan niyo po? Eduardo po, Larios. Eduardo, asawa niyo nasaan? Nasa Leyte po. Nasa Leyte. Taga Leyte po talaga kayo. Bakit kayo nandito po sa Pangasinan? Yun nga po, nakasubaybay po ako sa Team Daddy Frankie. Opo. Ngayon po, yun na lang po talaga ang sumagi sa isipan ko na punta tayo kay Daddy Frankie para matulungan tayo ng madugtungan ang buhay ng anak. So, taga Leyte kayo, sir. Sino pong tinuloyan niyo rito? Ito po ang anak ko po. Yung anak niyo taga dito. Asawa po ng taga rito po sa Ang Pangasinan. anak niyo nakapangasawa ng taga Pangasinan. Opo, si- So, kayo taga Leyte, Opo. pumunta kayo ng Pangasinan from Leyte para punta lang kay Daddy Frankie. Opo. Balita ko po, 2 times na raw kayo nagpunta doon sa amin. Nung last na punta namin po nung Webes, alas 3 pa lang po kami dito umalis. Hindi po kayo namin dinatnan. Nung pabalik na po kami, ang pera namin hanggang Dagupan lang. Mula Dagupan hanggang dito po nilatag namin. Papatay. Opo. Nilatag po namin. Dahil 8 na lang po ang pera namin. 8 na lang. 8 pesos. Sino nagpapakain dito sa inyo? Ito po. manok Yung na- anak, yung manugang nyo. Nakakaawa naman. Anong pangalan na anak nyo? Rochelle. 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 Lahat ba na ilahat yata ng nagngangalang Rochelle magaganda? Ha? Po. Ha? Si Ma'am Rochelle po. Ma'am Rochelle, oh maganda. Anak nyo maganda. Ilang taon si Rochelle? 21 po. Kumusta ka naman, Rochelle? Okay lang po pag malapit na po yung dalaw ko. Hindi na po ako makatayo. Masakit pong dito ko. Tapos nahihilo. Kailan nagsimula yan? Nung ano po nung
19 years old po ako. So, ilang taon ka na ngayon? 21 na po. 23 years na po itong naramdaman ko. So, anong mga nararamdaman mo ngayon? Ngayon po, parang masakit pa lang yung mga dito ko. Dahil, dadating na naman po yung dalaw ko, gano'n. Parating na naman. Dalawa mattress niya? Nandito po lahat ng mga record. Saang ospital na po kayo nang galing, tay? Maraming ospital na po sa Kabalawan, Sistomyasis, Sa Shalom, sa Shalom po, sa Divine. sa Shalom, tapos sa Simples. Dalawang private po kasi po naniwala po kami, sasabi po ng iba na sa private kayo para nakukusan. Doon nabaon kami sa utak. Kasi sa private po, 7 days, ang bill 87,000 bukod po sa doktor. Ngayon, doon po kami nagkabaon-baon sa utang. Sa kagustuhan po namin mag-asawa na bumaling po. Nangutang po kami talaga. Ilan po ba anak niyo, tay? 6 po. Parang ang bigat ng dinadala ni tatay. Gaano ba kahirap? Okay. Laban lang, tay. So, from Leyte, pumunta kayo ng Pangasinan, Opo. kay Daddy Frankie lang. Opo. Ano bang gusto nyong ihilingin kay Daddy Frankie? Sana po mapagamatan na po. Paano yan, tay? Hindi po ako doktor. Anong pwede kong gawin? Ano ba sabi ng mga doktor na pinanggalingan nyo? Saan ba talaga dapat dalhin? Ang ang libre daw lang po sa public sa Maynila. Hindi ko naman po alam yun kung ano bang binanggit na hospital. Ano na po sa PGH. Sa PGH, sabi nila. May recommendation po ba kayo? Wala nga po, hinihingan ko po ng referral yung doktor. Hinihingan po kami ng Hinihingan po kami ng 1K. Nagbibigay daw po sa akin. Sabi ko, Sinong doktor yun? si espesyalista po sa Obigayni. Saan siya? Simples po. Sa Simples. Kaya po sabi ko, ba't naman ganun po, Dok? Yung pamasahe nga papunta rito sa pagkuha ng mga result. Hiniram niya itong mga result, ayaw pa nga ibigay. Sabi ko, ba't hindi mo bibigay ng mga result ng anak ko? Ngayon ang ipapakita namin doon sa Maynila. Sabi niya, ipasirox mo sa inyo yung Xerox. Sabi, ba't sa amin yung Xerox? Kami ang nagbayad sa lahat ng mga laboratory. Ba't sa'yo ang original? Parang mali naman yata po yun, sabi ko. Tapos nung hindi po ako umalis hanggat hindi ko nakukuha po. Ngayon, sabi ng sekretary, tulungan ko na lang kayo. Pinakiusapan yung doktor, kaya naibigay niya. Anong gagawin ng doktor dyan? Bakit hindi niya ibigay? Siguro pag-aaralan niya kasi siyempre nagtataka rin siya, 2 matris. Sabi niya sa 1 milyon, sa 1 milyon katao, Isa lang meron. meron po. Natsambahan lang po dito sa anak ko. Kaya hindi po nakapag-aral. Nakapag-aral, grade 12. Grade 12. May, kumusta ang buhay, Rochelle? Sige na naman po. Ha? Gusto ko pong mag-aral pero lubog lang po kami sa utang. Gusto ko po na gumaling pa ako para makatulong pa sa mga magulang ko. Dahil sa akin, lubog na po kami sa utang. Ano bang trabaho ng mama at papa mo before? Si Papa po nag-ano lang po, nagsasanggot yung sa tuba. Yung sa nyug po. Tapos si Mama sa bahay lang. Leyte, malayo, no? Talagang pumunta pa kayo dito. Humingi lang po ako ng tulong sa Vice Mayor po namin. Kaya na binilang kami ng ticket, sir. Yun lang po ang binigay. Oo. Tapos, umutang po ako sa pamangking ko ng 5,000. Tapos yung isang pamangkin nagbigay ng 1,000. Bali naging 6,000 ang pera ko po. Iniwan ko po sa probinsya yung 3,000. Para po, kasi may nag-aaral pa po ako grade 3. Moving up po ngayong 31. Iniwan ko po yung 3,000. Yung 3,000 po, yun na pong ginamit namin papunta po sa airport doon sa Leyte. Nang dumating po kami dito, papunta na rin po dito. Okay, so ngayon, magkano pera?
Ay, wala po. Wala na. Naglakad nga lang po kami nung bebes. Galing nagutot punta rito. Ito'y naalala ko kasi sabi ko, kasi humihingal siya. Sabi naman ng anak ko isa, yung lalaki, mahirap naman kung mag-hitch ka. Pwede mo makita yung anong tay? Lahat po Si Kuya Rick, pwede bang pakibasa yung mga yan? Dito ka. Ibabaw ang ticket po. Tignan mo lang kung pasensya ka na tay, gusto ko lang rin makita. Alam niyo po, nangailangan ako ng mga patunay. Andiyan po lahat. Andiyan po lahat, sir. Kasi may alam niyo yung buhay ngayon tay, maraming mga gumagawa ng paraan para makapanlin lang minsan. Kaya pasensya na kayo, kailangan ipabasa ko. Ito po yata yung ticket sa aeroplano. Yan, andiyan po lahat. Basa to. Dito ka. Tignan mo lang kung ano. Yung list po na 3D ultrasound po na hiningi ni Ortega. Oo. Doon pa po na kami So, nagpatay. ang sabi ng mga doktor na pinanggalingan nyo sa PGH, Opo, yun po ang sabi ni Ortega dahil yun daw lang po ang libre. Sabi ko naman po, hindi ko naman po alam ang nangyayari po, sir. Sabi ko, papatulong na lang tayo. Tingin talaga tayo ng tulong. Kasi nga po, dahil parang hindi ko po iniisip ang mga utang. Ang Opo. iniisip ko lang po, gumaling ang anak ko. opo, Yun po talaga ang priority ko. Bahala na po yung mga utang mapapakiusapan ko. opo, makapaghintay naman yan. Po. At makakapagtrabaho ako kahit paano, kahit sa pista. Yung anak nyo po dito, anong trabaho? Rider po sa Plus. Ano pa? Rider po sa Plus. Rider sa plus. Ano yun? Yung pang RC. Okay. Umiiyak si Rochelle. Ilang taon ka, Rochelle? 21 po. 21. Sayang, di na napagtuloy ng pag-aaral, no? Yung ginastos sana sa ospital, dinagdag na sa pang-aral mo. College ka na sana. Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Kaya, ha? Bumiyahe pala sila nung February, nung March 11, Tacloban to Manila. Ito yung ticket nila, Daddy Frankie. Tapos may mga result ng OB-GYN, Oo. ultrasound, September 27, June 12. So may ultrasound yung mga hospital. Okay. Tapos meron din MRI result sa pelvic without contrast. Okay. So, complete yung documents niya, Daddy Frankie, para ma-check ng ano. Okay. Kahit at least nagsabi ng totoo si tatay. Pasensya ka na tay, ha? Balik mo, bro. Okay. So, desidido ka ba tay na gusto mo talagang dalhin sa PGH yung anak mo? Kung yun po ang Yun ang sinabi ng mga doktor sa PGH, kayo nire-refer. ang iniisip ko po, hindi ko po alam ang BGH, pero kaya ko po magbantay, lahat po gagawin ko para sa anak ko. Kahit yun nga po, financial po. Financial. Kasi po kung gumaling lang po ito doon sa amin, kahit nalubog kami sa utang, okay lang. Wala naman po akong ibang pinagdarasal, kundi yung gumaling lang po ako. Masaya na po ako. Yun lang. Sana po. Sana. Sana. Walang imposible kay God. Araw-araw po akong pinagdarasal. Kasi lahat po ng problema parang pero hindi ako nagtatampo kay Lord. Opo. Ang sinasabi ko lang po, parang nasubrahan na po. Yung asawa ko, 2 taon din po nagkasakit dati. Kaya hindi malaman kung anong kadahilanan. Yung mga kuko niya natanggal sa paa. Pagkatapos sa paa dito. Pagkatapos dito sa ulo. Pero gumaling sa loob ng 2 taon. Hindi rin namin alam kung sinong nakapagaling. Pumunta kami sa albularyo, pumunta kami sa mga doktor. Wala rin result kung anong talagang tunay na sakit. Natanggal yung kuko. Opo. Tapos tumubo ulit. Tumubo po. Ngayon, okay na. So, bakit mo nasabi parang nagtatampo ka kay God? Kasi itong anak ko, 3 taon na rin po ang sakit. 3 taon na yung sakit niya. Parang sabi ko, parang sobra naman.
napakahirap na po ng buhay namin. Wala naman akong naragabihan ng tao. Ang gawain ko lang po magsanggot. Gumawa ng tuba, minsan 2 galon sa isang araw. Pang-sustento po sa nag-aaral at pagkain po namin. Ayun po. May kalabaw po ako dati. Naibinta ko po. Tapos may lupa rin ako na maliit. Naibinta ko rin po. Bakit po? Para po sa pangtustos. Lahat, wala na po akong maibibinta ngayon. Dahil lahat, yung ultimo na lang po kinatatayuan. Bahay na. Naisipan ko pa nga ibinta. Dati parang kinang nakaraan, sabi ko, hindi pa kaya natin ito. Sabi naman ng mga kapatid, di paano yan? Saan kayo titira? Kaya, yan po ang naging desisyon. Sabi ko, punta na lang tayo kay Daddy Frankie. Kahit hindi natin alam. Tama-tama naman po yung anak ko, nakapangasawa dito. Sabi ko, ito na sigurong, kumbaga, gabay ni Lord na yung anak ko nakapangasahon taga Pangasinan. Kasi alam ko naman po, nakikita ko araw-araw mga pinupost po ninyo. Sabi ko, doon pala ito sa Pangasinan. Si Daddy Frankie, punta na lang tayo doon. Tumatay yung balahibo ko tayo. Hindi, totoo po. Biruin mo, from Leyte, pupuntahan mo si Daddy Frankie dito na wala kang kaalaman. Totoo po. Totoo po. Wala na po. Tumatay yung balahibo ko, mga kababayan, mga kabarangay. Sana loobin ng Panginoon na makatulong tayo sa pamilyang ito tsaka kay Rochelle. Napakagandang dalaga, may pangarap, pero sadyang sinubok ng panahon. No, Rochelle? Mag-pray ka lang. Huwag mong gagayahin si tatay na may tanong kay God. Kailanman tayo, wala tayong karapatan magtanong kay God. Tay, alam mo po, kahit minsan ni katiting hindi nagkakamali si God. Hindi po niya ibibigay yung pagsubok na yan kung hindi niyo po kaya. No? Lahat ng problema nalalagpasan. Habang may buhay po, may pag-asa. The more na binibigyan tayo ng pagsubok, the more na dumadaan tayo sa mga pighati, mas lakasan natin ang kapit natin kay God. No? Hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon as long as nagtitiwala at tumatawag tayo. Tumawag lang tayo sa Kanya. Yung bigat, kagaan. No? Siya lang po ang kalutasan. Kung sino man yung mga naisip nating tao, nalapitan, sila'y mga instrumento lamang. Gaya po ng sinabi mo, nagkasakit yung asawa mo 2 years, nawala yung mga kuko sa paa hanggang sa kamay, pero hindi mo alam kung paano siya gumaling dahil po yan sa power ng ating Panginoon. Ito na lang isipin mo, Day. Bakit ka nakarating dito from Leyte, napakalayo, pupunta ka kay Daddy Frankie, nakarating ka na hindi mo naman alam, di ba? So, ibig sabihin, gumagawa si God unti-unti. Lahat ng mga hiling natin, hindi na po pwedeng gusto ko ng ganito on that time, andyan na hindi. Kailangan pagsikapan natin ang lahat. No?